sa bayan ng Diyos na nangalat sa buong sanglibutan, mga galak nating tanggapin ang dakila at banal na pagbati, buhat sa Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, nasa panahon tayo ng pagdiriwang ng kaarawan ng ating Panginoon. Marapat na ang bawat isa ay mga sumpungang naghahain ng kanyang buong kalakasan, ng kanyang buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, at buong puso natin, mga kapatid at mga kaibigan, na ikagalak, na ipagdiwang ang karawan ng ating Panginoong Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At kalakip ng ating pagdiriwang, kalakip ng ating pagbunyi, nakakaramdam tayo ng iba't ibang uri ng kalumbayan, mga sakit sa buhay, mga pagsusumikap, iba't ibang uri ng kahirapan, iba't ibang uri ng sakuna. Dumadaing tayo. Tunay ba, kapatid at kaibigan? Tunay na dumadaing tayo. Paano dumaing ang mga banal sa panahong nakalipas na marapat nating tularan? Sabi po, sa aklat ng mga awit, mga kapatid at mga kaibigan, ako'y dumadaing ng aking tinig sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ang pagdaing po ng mga banal, atin pong pakaalalahanin na ang mga banal hindi dumadaing sa mga bagay na ukol sa sanlibutan. Ang pagdaing po ng mga banal, mga kapatid at mga kaibigan, unang-unay lahat ng mga bagay ukol sa Espiritu. Dumadaing tayo sa Panginoon, nanghihingi tayo ng karunungan at kaalaman at pagkaunawa upang sa panahon ng ating kalumbayan, yung salita ng Panginoon na tumatahan sa ating puso't isipan, doon sumasagot ang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay nagsalita at ang salita ay tumatahan sa ating puso't isipan. Kaya nga tayo ang banal na bundok ng Sayon. Tayo ang tahanan ng Panginoon sa Espiritu. At ang tahanan ng Panginoon ay ang mga pusong sinidlan niya ng kanyang mga salita. At ang mga salitang yaon, mga kapatid at mga kaibigan, ang tumutugong sa atin, ang sumasagot sa atin sa panahon ng ating pananaig sa ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Maliwanag po yan. Kaya nga, dapat nating hanapin, dapat nating pakaalamin, bulay-bulayin mainam sa ating puso't isipan, nasaan ang Panginoon. Ano ang tugon ng Holy Scripture, mga kapatid at mga kaibigan? Ang Panginoon ay dakila sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Saan ka pupunta, kapatid at kaibigan? Saan mo idadaing ang tinig mo sa ating Panginoon? Hindi ba't marapat mong masumpungan ang bayang kinaroroonan ng ating Panginoon? Amen ba, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Mga galak tayong mawit, patuloy nating ikagalak. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Awitin natin may kagalakan, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang inibig na lakong pahingahan, inilagay niya ang haring pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga lupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon.
Nagtayo siya ng mga kamukha nating mga tao, katulad nating mga tao, bilang halimbawang inyong makikita sa paghahanap ninyo ng kasagutan sa inyong mga pananaig. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Patuloy natin ikigalak na awitin, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Ang hari ng mga hari, na hari sa banal na bundok ng Sayon, patuloy natin mga kapatid at mga kaibigan na pakapurihin. You are the King of Kings and Lord of Lords. Awitin natin may kagalakan mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope. That we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost. That we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, nagagala kami na patuloy na magdiwang ng iyong dakila at banal na kaarawan, sapagkat tunay nga na ito ang kapanahunan upang ang bawat isa na nagsisihanap sa iyo ay tawagin mo na at pisanin mo na upang sama-sama kami masumpungang nagtataas ng aming pagpupuri at pagluwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkulang kailanman. Kailanman hindi ka magkukulang. Sapagkat sa aming kapanahunan, nagtindig ka ng iyong matatapang na mga kawal na sa anumang paraan, buong katapangang inilalathala ang mabuting balita sa ikapapayapa ng buong sanlibutan. Amen. Kaya naman, Panginoon, patuloy kaming sumasambuli, dumadaing sa iyo, sa pamamagitan ng salita mo na sumasa aming puso, tunay na tinanggap namin ang iyong tugon, na sa lahat ng mga bagay na aming kinakaharap, lahat ng mga bagay ay aming mapagtatagumpayan, sapagkat sumasa amin ka, magbuhat noon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Buong kagalakan namin, Panginoon, na patuloy na ibalik sa iyo ang lahat ng papurit kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manurubos. Manggalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen. Tunay na
nagagalak po na binigyan tayo ng huling panahon upang alalahanin natin ang ating Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na kanyang isinugo. Nasa sa atin siya sa pamamagitan ng paniniwala upang ang sino man na nakakarinig ay magkaroon ng kagalakan at pag-asa sa patuloy natin na pag-iintay sa lahat ng katuparan magaganap na sinalita niya na siya ibabalik sa atin mga gumaganap ng kanyang patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na mabuti. Ang layunin po sa lahat ng mga tao na pinapahayag sa social media, nakasulat po sa banal na kasulatan sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31, papangalan ng kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo ng ating paniniwalaan na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na mabuti. Kung paano narinig natin ang tanda ng patotoo na tayo ang magiging tanda, nakatipan ng ating tagapagligtas na meron tayong relasyon sa Panginoon Diyos dahil tayo ang nakarinig ng patotoo na sumasa atin ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Nananahan sa puso't isip natin yung katuwiran ng tanda ng patotoo. Dahil ang tanda ng patotoo na paniniwalaan natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay na mabuti, ginawa ng Panginoon Diyos at ipinakilala sa lahat ng mga tao sa buong mundo upang wala tayo maging dahilan kahit sino man. Amen po ba? Amen. Ngayon, Book of James chapter 1 verse 27, dalawin natin ang dalisay na relihiyon. Ano ho ang pangalan ng dalisay na relihiyon na pinadadalaw sa atin na ang katayuan ng paniniwala at pagkakakinanlan ng mga nagpapatotoo sa pagkabuhay na mabuti. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Kaya ang Panginoon Diyos po ang nagpakilala niya ng buhay mabuti sa buong mundo. Kaya ang ibinibigay sa atin kapayapaan at kapanatagan, hindi pagkatakot. Amen po ba? Amen. Kundi katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa, magkaroon tayo ng relasyon na sagrado. Ano po nakalagay sa Isaiah chapter 9 verse 7 na ang tinutukoy na dalisay na relihiyon ay may pangalan na pamumunuan ng tagapagligtas na hindi magwawakas sa pamumuno niya hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Pinatadalaw nga sa atin mo, dalisay na relihiyon. May pangalan yun, dalisay na relihiyon, nakatalanan sa langit, bunga sa pagkapanganay ang pagkukulong. Inaalala po natin yung patotoo sa pagkukulong natin, yung kamatayan sa krus hanggang sa muli niyang pagparito. Dadatnan tayong alive ang paniniwala natin na payapa tayo at panatag tayo sa lakad ng pamumuhay natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Naunawaan po ba natin yung dalisay na relihiyon na pinadadalaw? Sa atin ang tagapagligtas sa pamamagitan ng paniniwala. Sino ang gumawa ng pinaniwalaan natin, ng content? Sino ang gumawa ng concept? Di ba, Panginoon Diyos ang gumawa at nagpakilala ng concept na ikabubuhay natin pagdating sa living by faith? Walk by faith? Amen po ba? Amen. Ang inyong lingkod ay kagagaling lang sa ikatlong stroke, ano po. Pero to God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nandito ako sa harapan nyo upang ipahayag ang kabutihan walang hanggan, kagandahan walang hanggan, kagandahan loob at walang hanggang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Kung ako man ay nakatayo sa harapan nyo at nagsasalita, sinasalita ko ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Nakapanood tayo sa layunin ng tagapagligtas natin ay pangaral at ituro ang lahat ng mga bagay na nangyaring kamamalanggan na paniniwalaan natin sapagkat kababalaghan ho ang pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na ang pamumuno ng tagapagligtas ay hindi magwawakas sa banal ng bundok ng Sayon? Sinikap niya ang bundok ng Sayon, ang dalisay na relihiyon. Ang sino ho ang nagtayo? Ang Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin dahil siya pintuan sa langit na papasukan natin Siya yung susinong paniniwala natin, siya yung daan ng katotohanan patungo sa langit at kaligtasan natin. Amen po ba? Amen. Kaya ang inyong lingkod, kagagaling lang po sa sakit at karamdaman. 10 stroke ako, ito ako, nakakaroon ako sa harapan ng social media. Alam niyo, sa matatapang, ibinigay ang kaligtasan, maninindigan tayong lahat. Hindi tayo mananatili sa mga haka-haka dahil nasa gitna na tayo ng mga bula ang makakaral. Amen po ba?
Amen. Ano ba hinahanap ng mga bulaang mga oral na namumusong, pinusong ang Panginoon Diyos? Ang kaligtasan po may patotoo. Amen po ba? Pinaninindigan yung patotoo dahil kaligtasan natin yan eh. Ngayon, yung mga bulaan, inililihim mo yung patotoo. Ang hinahanap nila, puro karangalan at kasikatan. Ang kaligtasan po, mayroong patotoo na pinapahayag sa labi. Tumatahan yung katwiran ng tanda ng patotoo sa puso't isip nung naghahayag ng katotohanan upang dumating yung pagkaunawa sa mga mapagkailangan at makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Inaakay yung may mga pandinig sa kapiyakan ng kaligtasan natin, hindi sa kapaing mabawan ng lakad ng buhay ng paniniwala. Ano po? Ang konsepto pinaniniwalaan natin na pinaninindigan ko, ang Panginoong Jesucristo ang konsepto. Siya ang gumawa ng konsepto na pinapahayag ko. Siya tumatawag sa ating lahat, siya pumipili, siya pumipisan sa ating lahat. Siya nagtayo ng kanyang katawan, siya ang ulo ng katawan, ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nagtayo, walang ibang makapagtatayo. Amen po ba? Amen. Buhat sa pasimula, naroon na ang pinagsasaligan ng paniniwala ng bundok ng Sayon, saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya ang inyong abang lingkod na isang mangmangat mahina, nakatayo sa harapan ng social media, nangangaral ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo, maraming magagandang organisasyon na relihiyon, nagkakagiba-giba na, nagkakawasak-wasak na. Kahihiyan ang dumarating, amen po ba? Ngunit sa isang mangmang at mahina at katawa-tawang dalisay na relihiyon ay pinadadalaw sa atin na ang pamumuno ng tagapagligtas hindi magwawakas. Sinikap niyang itayo ang bundok ng Sayon sa paniniwala. Kaya hindi yung katwirang maririnig natin, mananahan sa atin, sa atin ang tagapagligtas, saan man tayo pumunta. Amen po ba? Mananahan siya sa puso't isip natin eh. Basahin natin sa awit 132, verse 13 up to 14. Pakibasa po natin, paano matyak natin, nakarelated yung ina-apply natin sa paniniwala. Ang konsepto ng paniniwala na hindi siya ng bundok ng Sayon eh, ang author ay ang tagapagligtas. Ang nagtayo ng bundok ng Sayon eh, ang Panginoong Jesucristo sa paniniwala. Sa atin siya, mananahan siya sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Kaya ako nung emergency mo, dali sa hospital isa lang ang nasa puso't isip ko, ang Panginoong Jesucristo nung babalik ng lakas at buhay ko Eto ako ngayon, nakaharap ako sa social media. Pinapakaral ko yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Jesucristo na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng award sa langit. Amen po ba? Amen. Sino nagbigay ng pagiging award natin sa langit? Sino nagbigay ng authority? Sino nagbigay ng certification na award tayo sa langit? Ang Panginoong Jesucristo na nananahan sa puso't isip natin, kapatid at kaibigan. Let's follow to our Lord Jesus Christ in the resurrection. Manindigan po tayo, huwag tayo maging duwag sa paniniwala. Makipaglaban tayo sa mga namumusok sa sanlibutan. Makipaglaban tayo sa mga duwag na ayaw tumalima. Amen po ba? Ipagmalaki natin ay ipagbunyi natin na hari ng mga hari at hukom ng mga hukom ng paniniwala natin. Amen po ba? Magpakatao tayo, magpakatotoo po tayo. Huwag tayo maging duwag na papurihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, maging mataybay at matapang tayo at matatag at manindigan. Amen po ba? Amen. Huwag kung kailan dumarating yung kalamidad Apura, tawag natin doon sa mga emergency call at ang tiwala natin sa mga tao. Hindi tayo kayang iligtas ng tao. Amen po ba? Amen. Isa lang ang pag-asa natin na magliligtas natin. Ang Panginoong Jesucristo, di ba ito, wala naman ibang pangalan sa silong ng mga langit na paniniwalaan tayo kundi sa pamamagitan ng Jesucristo ang kaligtasan natin bawat isa. Kaya nagagalak ko ako Itong pagtayo ko ito na lang yung lakas na ibinibigay sa akin ng Panginoong Jesucristo na nadidinig yung pinapahayag ko yung walang hanggang kabutihan niya, kagandahang loob at pag-ibig niya na walang hanggang sa mga tao. Dito nakapaloob ng pag-asa, kaya mo na i-claim na sumasa atin ng tagapagligtas bilang hinirang at isinugo na maghayag ng katotohanan sa mga may pandinig. Amen po ba? Amen. At ang pinapahayag ko ginawa ng ating tagapagligtas yung kasaysayan, walang hanggan. Naunawaan po ba natin pamumuno ng tagapagligtas? Walang limitasyon, forever and ever, unlimited.
Sino nagsikap na itayo ang bundok ng Sayon na pinagdadalaw yung dalisay na relihiyon? O, di may pangalan pala yung dalisay na relihiyon. Amen. Mga tao yan, mga babae, pamilya po yan, hindi literal na bundok yan. Ang bundok ng Sion, galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga tao na papanood ko sa social media, pag dumadating yung kalamidad, ako po'y nakakabag. Puro nasa tao ang pagtitiwala. Hindi tayo kayang iligtas na material na bagay ng mga taong nakapaligid sa atin. Isa lang ang magliligtas sa atin, paniniwala. Amen po ba? Amen. Ito, nagsusumikap sa harapan ng social media, nakatayo sa harapan ng social media, nakikibaka sa mga bulaang mangangaral, nakikibaka ako sa mga mamumusong. Amen po ba? Amen. Ba't nasabi kong mamumusong? Sino ho ang nagpakilala at nagpatotoo ng pagkabuhay na maguli? Di ho ba ang Panginoon Diyos ang nagpakilala? Amen. Kaya bakit yung mga nangangaral ngayon, inililihim nila yung ipinakilala ng Panginoon Diyos? Hindi ho ba dyan ay isang pamumusong? Isang pagkontra sa Panginoon Diyos, nakakatakot kung salansangin ng Panginoon Diyos. Pero ito ako, galing ako sa karamdaman, pero nakatayo ako sa social media. Ito yung buhay na patotoo ko, na naganap ang kamamalagan sa akin. Pangatlo ko na ho itong dinadala sa ospital, pero ito ho, pag dumarating yung Easter Sunday, pinaninindigan ko at pinaghihiyawan mo sa social media yung patotoo para makinabang ang maraming may pabiling sa kaligtasan at pag-asa nating lahat. Amen po ba? Amen. Mapuspos tayo ng pagkaunawa, mapuspos tayo ng pag-ibig, mapuspos tayo ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Mapuspos tayo ng kalakasan at katatagan bawat isa. Mapuspos tayo ng katapangan at paninindigan sa paniniwala sa pagkabuhay na maguli. Maging alive na alive tayo sa social media. Maghintay tayo, magbantay ng lahat ng katuparan ng sinalita na mayroong hula na magaganap sa iglesia ng bundok ng Sayon, na sa muling pagparito ng anak ng tao, maghahari siya sa puso't isip natin bawat isa, magniningning sa kapurihan ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Nabasa natin yung Aklat ng Awit, chapter 132, verse 13 up to 14. Sa aninasa na pinili na tahanan, magpakailan-kailan pa man. Wala namang ibang pangalan tayo mababasa na relihiyon kundi banal na bundok na Sayon na pinili at dinasang tahanan ng Panginoon Jesucristo, na pamumunuan niya, ang pamamahala niya hindi magwawakas. Amen. At sinikap niyang itayo ang bundok na Sayon na kanyang pamumunuan ngayon at magpakailan-kailan pa man. Micah chapter 4 verse 7, maghahari siya sa bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Nagagalingin niya yung mga nadaya. Yung mga may pandinig, makakarinig na. Yung mga pipi, magsasalita na, magpapatotoo na. Yung mga lumpo, maninindigan na, tatayo na, at sasaksi na sa pagkabuhay na maguli. Yung walang pangyapak, magkakaroon na ng pangyapak ng Ebanghelyo, magpapatotoo na. Amen. Nakabigkis na tayo ng tali ng patotoo. Amen po ba? Amen. Amen. Sabihin nyo nga sa akin, i-edit nyo nga kung yung magagandang relihiyon na yan nakatala sa langit. Ito, pinaghihiyawan ko sa social media, ang bundok ng Sayon nakatala sa langit, bunga sa pagkapanganay ang pagpupulong. Inaalala natin yung panganay na nagbunga sa atin. Amen po ba? Isinilang sa katwiran at tanda ng patotoo. Pinagiging banal ng Panginoon Jesucristo sa pananampalataya. Hindi nakagaganap po na ang bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay, bunga tayo ng tagapagligtas, nagpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nakatalasa sa langit. Amen po ba? Amen. Sabi ng tagapagligtas, sa pagpalito niya, kumahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin tayo katulad niya. Sinasampalataya na po ba natin yung sinabi niya? Amen. Amen. Nakagagalap po dahil ito ang inyong abang lingkod na mahina at nangmang sa sanlibutan, no? Patawa-tawa lang yung sanlibutan sa social media. Pero nakikiba ka sa social media, nagpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli, naninindigan po. Galing sa ospital 3 beses. Pero ang abang lingkod nyo, na naghahayag ng katotohanan sa pagtatapat at pagsasalita, paghahayag ng katotohanan, na saksi sa pagkabuhay na maguli. Eto ho, kamamalagan, nadidinig nyo yung paghahayag ko ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Isa na lang ang natatangi kong tinatawagan ang Panginoong Jesucristo ang
Magre-restore ng buhay ko, ng kalakasan ko upang magampanan ko yung tungkulin ko bilang hinirang at pinili at tinawag at inampun at kinupkup ng tagapagligtas upang mabigyan mo siya ng karangalan at kadakilaan hanggang magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Nagagalang ang puso at pag-iisip ko sa pagiging tao ko sa social media. Sa isang kamangmangan ng kalagayan ko na wala naman akong karangalan sa mundo. Isa akong awardee ng National Housing Government ng Pilipinas dito sa Cabanatuan City, San Nueve Ecija. Ngayon, naiko-confess ko sa inyo, na-award dito sa langit dahil bunga ako sa pagkapanganay, saksi ko sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas. So, anong pangalan nung dalisay na relihiyon na may relasyon sa tagapagligtas na pinadadalaw sa atin? Ang itinayo niya sinikap ay banal na bundok ng sayon na hindi magwawakas ang kanyang pamumuno. Sino nagsikap ng bundok ng sayon? Hindi naman sa pagandahan niya inihanda ang kaharian niya, kundi sa isang hamak na kalagayan. Amen po ba? Amen. Ano kabuluhan ng magagandang relihiyon na wala namang kaugnayan doon sa hula ng mga banal na propeta? Ang magpapatatag sa ating mga iglesia hula. Mapupuspos tayo ng kaalaman, mapupuspos tayo ng pagkaunawa, mapupuspos tayo ng kagalakan at pag-asa. So, nasa yung Holy Spirit, nasa puso natin, narinig natin yung patotoo, mananahan yung Holy Spirit sa puso natin, may katwiran tayo ng tagapagligtas, saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Alive na alive tayo sa social media. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin yung bayang sariling pag-aari na pinili ng Panginoon Kristo na pinamumunuan niya? Ibig sabihin, kung pinamumunuan niya, followers niya tayo. Amen po ba? Participants niya tayo. Believers niya tayo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung bayang pinili, followers ng Panginoon Kristo, nagpapatotoo sa social media? Pinag-iiyawan yung karangalan ng tumawag sa atin at tahabag sa atin at tumili sa atin bawat isa. So may anointing tayo ng Holy Spirit. Amen po ba? Amen. Binigyan tayo ng bukas na pagkaunawa at alaala. Alive na alive tayo sa social media. Nakikibaka tayo sa mga mamumusong na mga mangangaral sa social media. Ini-invite ng Panginoon Kristo yung mga pandinig upang magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Manindigan po tayo. Ang kaligtasan nasa paninindigan. Huwag tayo padaya sa mga nagsasalita ng mga filosofiyang nakaakit ng mga magagandang salita. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan may patotoong pinaniniwalaan. Yung may relasyon may patotoong pinaniniwalaan. Nakikilala niyo, walang relasyon eh. Hindi mahayag sa labi yung patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya napakarami na lumitaw ng mga organisadong magagandang relihiyon. Hindi naman pagandahan ng bayan ng Panginoon. Inilagay ang bayan sa isang hamak dito sa bansang Pilipinas na luluwalhatiin ng Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Amen po ba? Ano pangalan ng bundok na, ano pangalan ng bayan na tinayo ng Panginoon Diyos na sinikap niya na ang pamumuno hindi magwawakas? Nakalagay sa aklat ng awit yan. Ninasa niya na ang banal ng bundok ng sayon niya. Pinili niyang tahanan magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ililikha ng tahanan sa langit ng tahanan ng bundok ng sayon. Wala nang ibang pangalan na relihiyon na binanggit sa hula, kundi bundok ng sayon. Lahat ng mananalig sa Panginoong Kristo, galing tayo sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos, nagbabalik tayo ng maraming kadakilaan at karangalan at kaluwalhatian. Amen po ba? Amen. Pinararangalan natin ang ating Ama sa langit. Nagagalak po ako dahil sa isang mahinang kalagayan ko, sa isang galing sa pagiging stroke nakatayo sa social media, kababalagan. Amen po ba? Amen. Galing sa kapigatian, galing ako sa kapigatian. Lahat ng nangyari sa akin, God grace, lahat ng nangyari sa akin, kalooban ng Panginoong Kristo po. Kaya ako nakatayo sa harapan nyo, nagsasalita ng salita ng katotohanan na may tanda ng patotoo ang paniniwala ng bundok ng sayon. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Kristo po ang pumili at nagtayo ng bayan niya sa sariling pag-aari na inihahayag natin yung karangalan nung nagtayo sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Nakatala na sa langit.
Kaya nga, napakadakila nitong bundok ng Sayon ay tinayo ng Panginoon sa ayon sa kanyang larawan at kaluwalhatian. Hindi naman tayo itinayo sa mga bagay na nakikita. Tinayo tayo sa paniniwala na magaganap sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. At yung katwiran ng tanda ng patotoo, ano man ang mangyari sa atin, hindi hiwalay sa atin. Sinabi ng Panginoon Kristo sa atin yan, bawat isa. Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan man. Ako ang Diyos na sa inyo. Amen po ba? Amen. Ito inyong lingkod. 3 times stroke. Nakita nyo, alive na alive sa social media, yung sinabi ng tagapagligtas, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan, sa inyo ko. Ito, nakaharap ako sa social media. Sa lahat ng may pandinig, nadidinig niyo yung pinapahayag kong patotoo na saksi ko sa pagkabuhay ng maguli. Meaning to say, bunga ako sa pagkapanganay. So lahat ng tatalima, magiging bunga sa pagkapanganay, tayo ang itinayo ng maluwalhating kaharian at tinawag na bundok ng Sayon na ninasaan ng tahanan ngayon at magpakailan-kailan pa man. Saksi sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Tayo ang bayang pinili niya, sariling pag-aari, saan inilagay yung content. Sa banal na bundok, inilagay ang content na ipapangalan natin. Dahil sino man sumampalataya, sinabi na ron na hindi tayo mapapahiya. O di meron tayong pag-asa lahat. Meron tayong katiyakan lahat. O i-edit yung mga relihiyon ngayon. Nakakapa yung mga relihiyon ngayon eh. Pero ang Sayon, ang bundok ng Sayon, registered in heaven. Silyado na. Amen po ba? Amen. Talagang award sa langit. Hindi tayo taga-sanlibutan. Kaya sinabing tayo mga nalakbay lang dito. Ang pagiging mamamayan natin taga-langit, hindi taga-sanlibutan. Kaya nakagagalak po na marinig natin itong panggagalingan ng paniniwala natin. Kaya natin nakikiklaim na ang tagapagligtas natin nasa atin. Sa paniniwala, tumatahan siya sa puso't isip natin. Kaya itong inyong abangling ko, 3 times siya remaining stroke, ano? Pero to God be the glory. In the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection, God is alive in this place. Ito, nakapindidinig niyo yung tinig, ano? Yung tinig ng tagapagligtas pinapangalan sa social media ng may katapangan at paninindigan Ang magtiis ang gawakas, maliligtas. Kaya ito, ang maglingkod nyo, nagtitiis ako at nagsisimikap hanggang wakas. Dahil kung saan naroroon ang tagapagligtas, para mapupuntahan natin yung pinaroroonan niya. Amen po ba? Amen. Do not panic. Trust in the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind. Naunawaan po natin, not by my sight, not by my strength, not by my might, because the power of the Holy Spirit, sabi ng Panginoon. Naunawaan po ba natin yung may relasyon sa tagapagligtas, alive na alive sa social media? Amen. Ako'y sumasampalataya na ang Panginoong Jesucristo ang magpapakilala ng bundok ng Sayon na pinamumunuan niya na hindi magwawakas. Sinikap niya na ang bundok ng Sayon na hindi magwawakas. Kaya ano sabi sa James chapter 1 verse 27, dalawin natin ang babaeng bao, ang dalisay na relihiyon. O nadinig nyo, may pangarap para yung dalisay na relihiyon. Sinikap na itayo ng Panginoon Diyos yung dalisay na relihiyon na ang pamumuno hindi magwawakas. Magpakailan-kailan pa man, unlimited yung pamamahalaan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. At yung mediator natin, ang paniniwalaan natin, kaya iginawa tayo ng halimbawa ng pattern ng paniniwalaan natin, sumasa atin siya. Mananahan sa puso ng may pandinig yung paniniwala Di ba ang tagapagligtas natin ang gumawa, ang pinatunayan ng Panginoon Diyos na binuhay niya maguli? Di ba yan yung mananahan sa puso natin, hindi hiwalay? Di ba yan yung kalasag na ibinigay sa atin? Di ba yan ang Diyos na sa atin, yung katwiran ng tanda ng patotoo? Kahit saan tayo makarating, hindi siya hiwalay, hindi tayo iwanan. Lalabas sa labi natin. Maliwanag sa sikat ng araw na may relasyon tayong lahat. Makakatakas tayo sa mga bulaang mangangaral. Makikilala natin yung mga bulaang mangangaral. Nagtatago sila sa mga material na bagay. Amen po ba? Amen. Kaya nahahayag ngayon yung mga kampo ng kadiliman Kaya ginigisa sila pagdating sa batas ng tao Sumobra sila sa yaman. Ano po? Ang kaharian ng Panginoon inilagay sa isang dukha at katawa-tawang kalagayan Pero nakamamahal, isang kababalagan nagaganap ngayon
Amen po ba? Amen. Maging yung naglilingkod sa Panginoon sa Kristo, eto ako sa harapan nyo. 3 times he remained in this stroke. Pero alive na alive sa social media. Nakamamangha po. Nakamamangha. Ipapasalamat naman sa Panginoon sa Kristo. May mga kapatid akong tinawag ng Panginoon sa Kristo na kasama ko at hindi ako hinihiwalayan. Ito pa rin ako sa harapan nyo dahil ito yung tungkulin natin bilang tao na ipaghiyawan sa social media. Alam nyo ba na ang social media ang nag-testimony na ang bundok ng sayo na excellent channel? Amen po ba? Amen. Hindi presidente ng Amerika nagbigay ng rating sa Chayon. Ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ang nagparating ng ratings ng Chayon. Dahil siya ang nagsikap na magtayo ng banal ng bundok ng sayo na ninasa niyang tahanan. Magpakailan-kailan pa man. Saan tumatahan? Sa puso't isip nung nakakarinig yung katwiran. Kaya sumasa atin ang tagapagligtas. Tumatahan siya sa puso't isip natin. Silyado tayo. May tanda tayo ng patotoo na ginawa niyang halimbawa na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Ano magagawa ng mga kampo ng kadiliman sa kalooban ng Panginoong Jesucristo? Meron po ba? Kung ang Diyos ang panging sa atin, sino ang laban sa atin? Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak Dinadalangin ko ang lahat ng mga may patinig na naway dumating na ang Espiritu ng pagkaunawa at pisanin na ang ating mga puso't pag-iisip pagdating sa pananampalataya. Amen po ba? Magkaroon na tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Huwag na tayong padaya pa sa mga nangangagipin ng mga walang kabuluhang aral ng paniniwala. Amen po ba? Takasan na natin yan. Makibaka na tayo. Makipaglaban na tayo. Ito ako sa harapan nyo. Kaya isa ang pinagmamapuri ko sa puso't isip ko. Ang patotoo na pinakilala ng Panginoon Diyos sa atin bawat isa. Isipin natin kung hindi natin ito ikabubuhay. Ano ang kabuluhan ngayon ng buhay natin sa mundo? Sino ang nagsikap nito? Ang Panginoon Diyos ang nagsikap nito na ipakilala sa atin. Pagkatapos narinig natin, hindi natin paniniwalaan. Isipin natin kung meron pa ba tayong pag-asang hinihintay. Matapos natin marinig ito, hindi natin dilinggin at paniniwalaan. Hindi natin ipamumuhay. Pinagsikapan ng Panginoon Diyos ito na ipakilala sa buong mundo, sa lahat ng may pandinig. Sa lahat ng nakakarinig, ang may pandinig ay makinig. Bulay-bulay na po natin ito sa puso't isip natin. Napaka-dakila na binigyan tayo ng huling panahon na aalalahanin natin yung panukala na pinakilala sa buong mundo. Nakita niyo na ba yung nangyayaring kalamidad na umiikot sa maraming mga bansa sa buong mundo? Amen po ba? Amen. Nakalipas na araw lang ang bagyong Christine lagaan ng pangulan, naghihiyawan ng mga tao sa baha. Amen po ba? Amen. Kailan man hindi tayo pinararatingan ng Panginoon ng pagkatakot Pag-asa ibinibigay sa atin at kapayapaan. Amen po ba? Lahat na maninindigan at tatalima sa pagkabuhay ng mabuti. Pag-asa at kaligtasan hindi naman pagkatakot Amen po ba? Amen. Alam niyo, ang tao, bakit natatakot? Hanapin natin, malapit lang sa atin, nadidinig natin, mananahan sa puso't isip natin ang tagapagligtas natin Amen po ba? Amen. Hanapin natin. Magsumikap tayo. Huwag tayo magpatay-patayan sa mundo. Huwag tayo manakaw sa mga temporaryong bagay. Walang kabuluhan ng mga temporaryong bagay. Nakikita niyo po ba? Kapag dumarating ang kalamidad, walang kabuluhan. Pinagsikapan ng tao. Ngayon, kung hiwalay tayo sa pinagsikapan ng Panginoon Diyos ay pakilala sa buong mundo, where your journeys, saan tayo patungo? Hey! Bigo tayong lahat. Amen. Pero ito, nadidinig natin yung patotoo. Binibigyan tayo ng victory sa paglalakbay natin sa mundo ito. Kung nasa na ating tagapagligtas, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon? Kayo ang pinili at hinirang kong bayang kong sariling pag-aari upang ihayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Iahayag natin sa gitna ng mga sinungaling na mga ngaral. Ano po? Upang mapahiya na ito mga sinungaling na nangangaral na ililihim ang patotoo. Ilusong. O ngayon, dinig na dinig natin sa social media to.
wala na ako nararamdamang alinlangan o anumang takot pa, kundi nagagalak ang aking puso at pag-iisip na ginamit ako ng Panginoon na instrumento upang makibagas sa mga namumusok sa sanlibutan at ibagsak ang mga mananalansang. Amen po ba? Amen. Ito ako sa harapan nyo ngayon. Kaya tagumili ng kabiling-bilinan sa atin. Magsitakas tayo sa mga namumusok, magsitakas tayo sa mga ngaral na hindi tinuturo ang katotohanan. Amen. Eto, dinig na dinig nyo na yung katotohanan, pinapahayag ko sa social media. Nagpapatotoo na ako Saksi ko sa pagkabuhay na magmuli Existence po ito. Hindi po pwedeng baguhin yung ginawa ng Panginoon Diyos na existence yung tanda ng patotoo na siyang selyo ng paniniwala natin at pamumuhay natin ito. Amen po ba? Amen. Kaya buhat sa pasimula, wala na makapagtatayo ng pinagsasaligan, kundi ang Kristo'y nasa pasimula na. O di existence na yung patotoo. Amen po ba? Amen. I-edit niya yung bundok na sayo, nakatala sa langit ito Ang pintuan nito ang Panginoong Kristo. Ang daan nito ang Panginoong Kristo. Ang susi ng kaligtasan natin ang Panginoong Kristo. Saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Kaya yan yung bilin sa atin na huwag natin kalilimutan Huwag natin lilimutin. Amen po ba? Amen. Pag nilimot natin, lilimutin din tayo ng Panginoong Kristo. Susundan tayo ng lahat ng mga gawa natin. Kung nilimot natin itong narinig natin, susundan tayo sa ating mga gawa na hindi natin itong ginawa. O hindi lilimutin din tayo ng tagapagligtas. Yun din ang kahalili ng kasalanan ginawa natin. Nadinig natin yung katotohanan na hindi natin inaala-ala. Hindi na mahalaga yung kayamanan, hindi na mahalaga yung posisyon o yung karangalan natin ngayon. Ang napakadakila ngayon, yung maligtas tayong lahat. Sumasa atin siya sa mga nakarinig na mananalig sa pagkabuhay na maguli. Tumatahan siya sa puso't isip natin. Tayo ang katawan ng Panginoong Kristo, yung mananampalataya, yung bundok na sayo ng katawan niya, na ang ulo ng katawan ng banal na bundok ng sayo, ang bayang banal na hinirang niya, na pinili niya, na pinaganda niya na tahanan sa langit, ang tagapagligtas po. Tayo ang body of Christ. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga mandarayang nangangaral, hindi po sa pagandahan ng organisasyon o pagandahan ng selebrasyon. 2 o 3 na nagkatipon, nasa atin siya kalagitnaan, inaalala natin ng tagapagligtas, namatay sa krus at nabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Genuine yung relasyon natin. Sino ba siyento? Ang Panginoong Kristo, wala namang makagagawa ng ibang concept pagdating sa spiritual. Sino ang software natin? Sino ang SIM card natin? Jesus Christ is the greatest SIM card of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kumikilos ako ngayon na nadidinig niyo sa social media dahil ang data ko, ang SIM card ko, ang software ko, ang Panginoong Kristo. Ang tunay na Diyos na makapangyarihang mag-ahari sa bundok ng sayon bawat isa. Amen po ba? Amen. Sinikap niyang itayo ang bundok ng sayon na ang pamumuno hindi magwawakas. Existence po maliwanag po ba? Isa lang ang pangalan ng kaharian itinayo na nakatala sa langit na existence, ang pamumuno. Wala nang iba pang lilitaw na organisasyon pa. Kaya marami na nagsasambulat na kaharian ngayon. Amen po ba? Amen. Sa isang hamak na kalagayan, ito, dumating na ang paghuhukom sa sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin, sa mga may pandinig? Kalayaan naman natin lahat ito Pero walang diskriminasyon ang paghahayag ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Kristo na paniniwalaan natin. Wala siyang tinatangi, anumang bansa, anumang lahi tayo, anumang wika tayo, wala siyang tinatangi. Come and follow in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Meron pa po bang mga iglesia na natatabi na kasama kong magbabantay at maghihintay sa muling pagparito ng tagapagligtas natin? Do you believe that the word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Na mga kasama ko naghihintay na nakikibaka sa mga bulaang reliyon ng mga mamumusong? Hello? People of God, are you listening? Amen. Naririnig niyo po ba ako? Ang daming nakakaral ngayon. Puro sa pakinabang dinadala yung mga tinuturuan. Ano ang kamuluhan ng pakinabang? Nakikita na natin, dumarating ang mga kalamitan.
Kung wala tayo sa pinagsikapan ng Panginoon Diyos, ano ang kabuluhan ng buhay natin? Isipin natin at pag-aralan natin ang gulay-gulay natin mabuti. Amen po ba? Amen. Ngunit kung nasa pinagsikapan tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na pinakilala ng buhay ng muli sa maraming mga bansa, bakit napakadakila ng pag-asang ibinigay sa atin kung saan naroon yung tagapagligtas natin na masusundan natin. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang matotohanan, ako ang buhay. Kung mawawala tayo sa daan, paano tayo makakarating sa kinaroroonan ng tagapagligtas natin? Siya susi ng pintuan sa kalangitan ng kaligtasan natin. Paano kung hindi natin iingatan yung susi yung pagkabuhay na magulit? Magdurusa tayo sa habis ng pagdurusa. Amen po ba? Amen. Ngayon, lahat ng may susi na iingatan, wala kapangyarihan sa atin ng pagdurusa ng impyerno ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Ang bundok masayon may susi ng kaligtasan eh. May pintuan ng kaligtasan sa langit. Amen po ba? Amen. Hanapin nyo kung yung mga magagandang relihiyon ngayon, masasagalang relihiyon ngayon, kung may ganitong paniniwala. Digmaan na po ito eh. Digmaan na yung nangyayari sa social media. Buong tapang na pinaghihiyawan to sa social media na walang nararamdamang takot. Panatag ako. Dahil alam ko na ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay sa akin ng authority para ipaghiyawan yung kanyang kaluwalhatian at karangalan ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Existence itong patotoo na ginawa niyang halimbawa. Ito yung baluti ko. Ito yung software ko, yung tanda ng patotoo. Amen po ba? Ito yung SIM card ko. Ito yung pinaninindigan ko sa social media. Na bawat may pinandinig, may pag-asa sa kaligtasan, bawat isa. Kung wala sa atin to, ano ang kabuluhan pa? Paglalakbay natin sa mundo. Wala tayong SIM card ng patotoo ng tagapagligtas. Gagana ba yung puso't isip natin? Hello? May confess ba natin yung nirelasyon tayo kung wala tayong SIM card ng Panginoong Jesucristo na tanda ng patotoo? Kikilos ba tayo bilang alabok sa Espiritu kung wala ang SIM card? Isipin natin, sa gadget natin, kung walang SIM card yung gadget natin, may message ba natin yung magulang natin? May message ba natin yung mga loved ones natin? Yung mga friends natin? May message natin kung wala tayong SIM card? O ngayon, may SIM card ako ng pagkabuhay na maguli. Narinig natin lahat. Hayag sa social media ang pagtatanyag ng kaluwalhatian at kadakilaan at pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Na tayong lahat natatalima sa pagkabuhay na maguli ang mabangong hain at handog gayon dahil tayo'y bunga sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Hirakan nyo ngayon mga organisadong religion kung yan ba nakalulugod na handog o nasusuklam na ang Panginoon dyan dahil puro kapaimbabawan ang ginagawa. Tingnan nyo yung hindi paimbabawang pananalig. Suriin nyo yung hindi paimbabawang pananalig. Inihayag ng may katapakan sa social media yung tanda ng patotoo na ito yung pinaka-armor of God natin bawat isa. Ito yung pinakadamit ng kabalanan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ingatan natin yung tagubilin, narinig natin. Amen po ba? Huwag natin ihiwalay sa puso't isip at alaala natin ito. Amen po ba? Amen. Dahil ito ang magdadala sa atin sa tugatong ng tagumpay ngayon at magpakailan-kailan pa man dahil tayo ang bahagi ng body of Christ, ang maluwalhating kaharian, ang bayang banal na pinili niya dito sa archipelago ng Silangan sa bansang Pilipinas. Luwalhati ng Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Jacob at ni Isaac. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Kaya ang bansang Pilipinas, magniningning pa sa karangalan. Amen po ba? Amen. Ine-expose na yung mga leader ng ating bansa dahil magkakaroon ng transformation ng bansang Pilipinas, spiritually transformation. Amen po ba? Amen. Kaya na nagagalak, magbantay at maghintay na dinadalangin ko sa inyo lahat sa magkakaroon ng relasyon. Kung may relasyon na tayo, may software na tayo, may SIM card na tayo nagtanda ng patotoo na resurrection, resurrected by God's promise, tayo yung dwelling city ng Panginoong Jesucristo na pinagandaan ng tahanan sa langit. Sama niyo ako sa panalangin.
Dahil binabata ako ni Satan eh. Binabata ako ni Satan. Tinitira ako ni Satan. Tinipigilan ako ni Satan. Sama niyo ako sa mga daing araw at gabi. Dahil kung ditingin ng Panginoong Kristo na may dumadaing sa Kanya, patuloy ko mararanasan ng strength, ang pagiging matatag at matibay na manggagawa bilang tagapagbantay at tagapangalaga ng Kanyang tupa. Amen po ba? Amen. May pangalan yung kulungan ng tupa. Banal ng bundok na sayo na tinayo niyang kulungan. Amen po ba? Amen. Pinaganda ng tahanan sa langit, nagpapatato, saksi sa pagkabuhay na magulit. I-research niyo yung magagandang relihiyon ngayon. At itong dalisay na relihiyon, silikap ng Panginoon ay tayo, ang bundok ng sayo na pamumunoy hindi magwawakas. Amen po ba? Wala naman ibang nagsulikap, kundi ang Panginoon Diyos ang nagsikap nito ha. Ano ang kabuluhan ng malalaking relihiyon? Ano ang kabuluhan ng magagandang bayan kung hindi naman sa kalooban ng Panginoon Kristo magaganap? Amen po ba? Amen. Kaya nga, dito lang magaganap sa bansang Pilipinas na ang bayang banal na hinirang niya pinili, magniningning sa kaluwalhatian ng Panginoong Kristo. Kami pinagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig at binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumahating lahat bilang saksi tapat sa pagkabuhay ng magulit. Maghintay tayo at magbantay ng mabubuhay tayo dito, may pananampalataya. Ang sabi sa Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang mga nakarinig ng aklat ng hula na ito. Mapalad po yung sasampalataya sa aklat ng hula na ito dahil ang aklat ng hula na narinig natin, ang katuparan ng Espiritu ng hula, ang Panginoong Kristo po, ang tagapagligtas natin na maghahari sa puso't isip natin. Nasasa atin siya. Sasa atin siya, hindi siya ihiwalay sa atin, bawat siya. Mananahan siya sa puso't isip natin, bilang nagpapatotoo sa pagkabuhay ng Panginoon. Hindi niya ako iniwanan, ano man ang naging kalamidad na dumating sa buhay ko. Heto ako sa harapan nyo, nangingibigan. Hininga na lang ang hinihintay ko mawala sa akin. Pero yung binabalik ng Panginoong Kristo. Madalas akong nadadapa, madalas din niya akong binabangon upang gampanan ko yung tungkulin ko at pag-ibig ko sa kapwa ko upang maligtas din katulad ko. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, nagbigay siya ng pag-asa sa atin lahat. Upang sa lahat ng makakarinig, walang maging dahilan. Amen po ba? Amen. Ang inyong abang lingkod na isang mangmangat mahina na naghayag ng pagtatapat at nagsalita ng katotohanan na saksi sa pagkabuhay ng mga buhay. Kaya binabati namin kayong lahat ng kapayapaan na sumating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng mga buhay. Ano sabi niya sa atin? Sa mga maninindigan ng tapat at mananatiling tapat sa hula ng mga banal na propeta, ang magtiis hanggang wakas, maliligtas, mapalad tayo dahil pinagayak tayo ng huling panahon. Dahil tayo ang kaharian niya na itinangi niya na huling panahon. Tayo ang bayang banal na pinili niya sariling pag-aari na pinaganda niya na ng tahanan sa langit. Nagpapatotoo sa pagkabuhay ng mga buhay. Amen. Tayo ang minasaan niyang tahanan, magpakailan kailan paman, tumatahan, sumasa atin yung katwiran ng tanda ng patotoo, nasa puso't isip natin. Hindi nawalay sa labi natin, nadimit nyo ngayon. Amen po ba? Amen. Maraming pong salamat sa lahat na may pandinig. Naway, dalangin ko, daing ko, hiling ko sa Panginoong Kristo, dalhin ng hangin ang kanyang tinig sa mga may pandinig at dumating ang Espiritu ng pagkaunawa sa bawat may pandinig upang matiyak natin ang pag-asa ng kaligtasan natin at tagaalakan natin bawat isa. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God, people of Zion. Kami po ay nagagalak na magpasalamat sa lahat ng nakarinig ng paghahayag ng napakadakilang araw na pagbabalik ng kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan sa ating tunay at isang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, isang buong karangalan, isang buong kagalakan natin na tayong lahat ay malakip sa isang bayang pinagsumikapang itayo ng Panginoon. Sapagkat ito lamang, mga kapatid at mga kaibigan, at wala nang iba. Ito ang tinayo ng Panginoon. Ito ang pinagsumikapan ng Panginoon. Kaya ito ang mananatili magpasawalang hanggan.
Amen, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin purihin, dakilain ang ating Panginoong Diyos na nagtayo sa bawat isa sa atin. Great and marvelous are thy works. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy natin galak na itaas ang ating dalangin ng pagpupuri sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lahat-lahat ng mga bagay na naroon sa sangkalupaan, lahat ng mga bagay na naririto, nagagalak kami patuloy, Panginoon, sapagkat aming nalalaman na kami ang iyong bayang pinagsumikapan, kami ang iyong bayang pinamumunuan, kami ang itinindig mo sa pamamagitan ng iyong katwiran. Kaya aming sinasampalatayan at aming matibay na pinangahawakan na kami ang takayong matibay magpakailan-kailan paman. Amen. Nagagala kami, Panginoon, sapagkat bilang mahihinang tao sa aming mga katawang lupa, sa aming katawang nananatili sa kabulukan, nagagalak naman kami, Panginoon, sapagkat tinanggap na namin ang aming pag-asa na ipinaghanda mo kami ng katawang ukol sa langit. Ito ang Amen. katawang maluwalhati, banal, walang dungis at walang kapintasan. Ito ang karampatang karangalan na igagawad mo sa bawat isa na tutupad ng iyong dakila at banal na kalooban. Amen. Kaya naman, Panginoon, buong kagalakan namin patuloy na ipagpasalamat sa iyo ang lahat ng mga bagay, ang katibayan, ang aming kahinahunan at ang aming katapangan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon naman. Lubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsabi ng Amen, Amen, Amen.